Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Abay, eto. Gusto kong ipakita sa inyo mga kabayan ang napakasipag nating Pangulo. Ayoko naman na lagi natin binabanatan mga kabayan yan. Nang wala man lang tayong pinakikitang magandang tinatrabaho niyan. Oh, ito mga kabayan, kung nakikita nyo yan diyan, yan yung ating pag-uusapan. Napakasipag mga kabayan ng ating magaling na Pangulo na si Bungit. At pangalawa, ready na ngayon mga kabayan. Nakahanda na ang administrasyon kung sakaling magkaroon ng talagang hanggang second floor na baha mga kabayan ng Pilipinas. So anyway mga kabayan, isa pa itong si Senator Marcoleta, abay binanata ng maigi itong administrasyon ni Bungit. At pangalawa, no, di ba't ito si Auntie Claire lagi sinasabi na ang ating Vice Presidente daw ay lagi na lang pabakasyon-bakasyon. Ano ba daw ang ginagawa ng ating Vice Presidente? Buti na lang mga kabayan, itong tagapagsalita no ng ating Office of the Vice President talagang kumbagay masasabi natin na hindi katulad ng yan ni Auntie Claire na talagang tahol lang ng tahol mga kabayan. Napakasipag no, abay agad din nag-ikot-ikot mga kabayan at tiningnan yung mga proyekto ng ating Vice Presidente at yan yung pakikita ko sa inyo mga kabayan na ito si Auntie Claire hindi naghahanap kung ano ba talagang tinatrabaho ng ating Vice Presidente. Oh, anyway, sa mga dati na dito sa ating channel, mga kabayan, maraming salamat sa inyong pag-subscribe. At sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganon, mga kabayan, maging updated kayo sa ating mga video ina-upload. O, pakinggan natin, mga kabayan. Aring napakasipag nating Pangulo. Abay, aring may proyekto. Aray, mga kabayan. Ito yung mga bagong makinarya na ginagamit natin para mapabilis at mapaganda ang ating pag-repack ng ating relief goods. Nakapagtaka lang dito mga kabayan, napakahabagin ng ating Pangulo. Kumbaga, mahabagin siya sa mga Pilipino. Kasi, kung mapapansin ninyo, simula ng upuyan mga kabayan, puro ayuda ang naririnig natin. Kaya kadalasan nakikita lang natin yung kahon-kahon. Ito ngayon yung laman ng mga iba't ibang health kit, sanitary kit, family dress kit, cooking kitchen, lahat. Ito yung binibigay natin para doon sa mga naging biktima pagka nagkabagyo, kahit na anong klaseng disaster. At ang masiste nito mga kabayan, baka pagka sobrang baha na, katulad nung nangyari sa Bicol, intayin munang humupa ang baha bago bigyan ng ayuda. Hindi katulad nung sa Vice Presidente, bago pa lamang magka ganyan-ganyan, nakaredy na yung mga satellite nila, no? Nakapambira. yung tinesting namin, yun yung balde na merong filter na kahit anong klaseng tubig, wag lang malat. Pero kahit na iba pa sa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin, dadaan lang doon sa filter na yon. Ang maganda dito sa bagong makinarya na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas mapapaganda ang ating pagpacking ng mga Ayuda. ng mga relief goods para ibibigay natin sa ating mga evacuees, para sa mga naging biktima. Ngayon, tinatanong ko sa ating kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa kissing. Mukha namang ready na tayo. Lahat ng warehouse ng DSWD, lalo na dito sa Luzon, especially up to Northern Luzon, although meron nang humingi ng tulong sa Region 7, mabuti na lang, may ganito rin tayo sa Cebu. Buti Ganyan na lang. halos Alam ninyo mga kabayan, ayos naman aring proyekto na rin ng gobyerno, aring ayuda-ayuda ni Bungit mga kabayan. Pero mas ayos mga kabayan kung aaralin nila paano nila malilisen yung ganyang matinding baha. Diba? Dapat ayusin ninyo yung sinasabi ninyong flood control. Nang sa ganon mga kabayan, makontrol yung pagbaha na yan. Kasi kung walang pagbaha mga kabayan, walang ganito na pagre-ready no ng mga yung mga food packs na yan, mga relief goods na yan, 'di ba? Nako, pambihira mga kabayan. But anyway, no, eto no, laging ang ating magaling na Yusek ay nagtatanong mga kabayan kung ano ba ang nagagawa ng ating Vice Presidente. Ito ba talaga mga kabayan, i-back up lang kung sakaling may mangyari sa ating magaling na Pangulo? Ito mga kabayan, ang project ng ating Vice Presidente no, sa hindi nakakaalam. At pangalawa, yung lagi nagtatanong no, na si Auntie Claire kung ano daw ang proyekto. Bilang isang single mother, malaking ginhawa para kay Mayan ang hatid ng programang libreng sakay ng Office of the Vice President. Imbes na magamit sa pamasahe, napupunta na ang bahagi ng kanyang kinikita sa dagdag na pangangailangan ng kanyang anak. Malaki-laki din po yung matitipid ko po.
Bigas ulam na po yan. Kita Lalo mo? na po kami lang din po dalawa kasi single mom po ako. Hindi rin naiwasang mamangha ni Mayan sa ilang pasilidad sa loob ng bus na lalong nagpapagaan sa biyahe. Kalain na may CR pala tong bus. Kasi kadalasan po Yung bus na yan mga kabayan, ganito din, no? Ay, ganyan din yung bus dito na ginagamit, no? Lalo na pagka malayo ang travel. May ganyan. Dito pa nga mga kabayan, may second floor eh. Pero ito, ayos to mga kabayan kasi may CR na. Kahit kumbaga, nagmamadali na hindi na nakapagbawa sa iyong bahay. Ito pwede mga kabayan. Kita mo, ganyan ang proyekto ng ating Vice Presidente. At ito'y matagal na mga kabayan, ha? Bago pa to, yung pang mga satellite ng ating Vice Presidente, no? Kahit nakapo sa budget. kasi yung mga sinasakyan ko wala pong CR eh. Nipigilan ko po yung ngayon po nalaman ko na may CR pala po. Kita mo? Ang ganda, parang hindi ako makapaniwala na. Ang college student na si Ramina, hindi lang pamasahe ang natitipid, kundi pati load dahil sa libreng wifi na meron sa mga bus ng OVP. Meron po kasing times din sa amin na wala po kaming data connection, ganun po. So pag ganun po, need po talaga namin ng wifi since may mga need i-check sa Facebook po or mga updates po ng mga profs namin. So malaking tulong po talaga siya na hindi na po namin need na mag-hotspot or kumausap po ng di namin kakilala. Bukod sa wifi at maayos na banyo, fully air-conditioned din ang mga bus at may CCTV sa loob Ganda. para sa mas ligtas na biyahe. Mga pasilidad na ibinida ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo sa isinagawang media tour. Ayon kay Castelo, higit 2 milyong pasahero na ang napagsilbihan ng Kita mo yan? libreng sakay program. 2 milyon. Sa ngayon, 9 na bus ang ginagamit sa Metro Manila, Cavite, Bacolod, Cebu at Davao. Meron na rin nito sa Tacloban. 2 bus ang bumabiyahe sa rutang PTEX Monumento sa EDSA Bus Carousel. Kung ito mga kabayan ay maglalagyan or di kaya i-copy na lang ni Bungit mga kabayan yung proyekto na yan. Napakaganda nito at maraming mga kumbaga commuters na talagang kapos no mga kabayan nang makikinabang dito sa gantong proyekto ng ng ating Vice Presidente. Kaso wala mga kabayan no. Pataasan ng iri kasi kaya anong nangyayari yung mga Pilipino ang nagsasuffer, 'di ba? O anyway, pakinggan natin na ring mga tirada na to mga kabayan ni Senator Marcoleta dito sa administrasyon ni Bungit at talaga naman na nakakapagtaka no mga kabayan. Isipin ninyo, ba't ba tayo ng utang, wala naman tayong income. At pangalawa, sa dami ng naging utang mga kabayan ng ating bansa ngayon sa pamumuno ni Bungit, saan nila nilagay yung pera? 'Di ba pati ngayon mga kabayan ang PhilHealth no, nahingi na ng tulong no sa gobyerno. Kasi yung kanilang mga equipments mga kabayan ay makaluma na. Isipin ninyo mga kabayan, ang laki ng pera nila diyan sa PhilHealth. Bakit hindi nila ginamit yun at hinayaan nila na makuha ng gobyerno yung pera ng PhilHealth mga kabayan? Tapos ngayon hihingi ng tulong no sa gobyerno para daw ma-modernize yung kanilang kagamitan at mapabilis yung mga transaksyon. Ay kulang pala sila ngayon mga kabayan sa pondo. Tapos noon ipinagmamalaki nilang sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Naknapitin talaga. Tuloy. Kaya natin inexplika ng ganito. Importante, maintindihan ng tao. Ano ba yung SONA? Sabihin mo muna, Yan. ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa? Kailangan yung tunay na kalagayan. Kaya medyo may sakit ang kalagayan. Sabihin mo, sapagkat doon mo lang magagamot kung, di ba, kung itatago mo sa sarili mo, alam mo may sakit ka, pagkatapos magsisinungaling, hindi mo magagamot ang sarili mo. Kaya kailangan, magpakatapat tayo. Ito po, ang kalagayan ng ating bansa. May problema tayo rito, may problema tayo rito, pero dito po, medyo okay naman tayo. Yung mga kukunang paa natin po ay matutulis po. Malulusog ang Ano kaya mga kabayan na ipagmamalaki ni Bungit sa Suna ngayon? Yung bloodless drug war ni Bungit mga kabayan na puro drugs lang nakuha, wala yung mga big time na nag-supply ng droga. Bloodless, no? Siguro yan yung mga ipagmamalaki kasi yun yung naglitawan. Yung paghahanap ngayon mga kabayan dyan sa mga nawawalang sabongero na lumutang ang whistleblower lang na si Totoy. Na ang daming, kumbaga makikita natin doon sa mga sinasabi, ang daming yung mga, sabit no sa pagpapaliwanag. Una, sinasabi niya na yung naglalagay ng buhangin sa sako, titinali yung tao sa labas ng sakaw mga kabayan. Di naghiwa-hiwalay na yung buto noon kung ganoon, tanggala talaga. kuko natin. Kailangan lang pong gupitan. Ayan, oo. Ano,
Yun ang solusyon, ano? Yung ngipin po natin naagnas na po. Puro gilagid na lamang po tayo. Medyo mahirap po yun, di ba? May osteoporosis ka. Nako, may So, problema sa kinakailangan, buto. huwag ka lang kumain ng ganito, kinakailangan magpa-inject ka pa. Mamili ka, kanya, dalawang kaparaanan pagka osteoporosis. Kunyari, yung backbone ng ating economy, agriculture, matindi. So, sabi ng doktor, boss, may osteoporosis. Ano po ang kailangan? Ito po, meron po kayong ano nang iniunom para ano yung mga buto? Calcium. Oh, ito Opo. po pampakalsium Calcium ito. supplement, opo. O, ano ito? Twice a day po ito. Okay. Inom po naman kayo ng gatas. Pag calcium po yan, oh. ba't po kasi nawalan kayo ng kasi po dahil sa hirap po ng buhay, hindi ka man lang makainom ng gatas. So, kaya siguro yun po ang na-harvest po ninyo. So, meron po kayong iinumin twice a day. Pero kailangan po suplementahan yan para po yung mga buto nyo lumaki ng konti at tumigas yan. Ayun. Okay. Mamili po kayo sa dalawang kaparaanan. Ito po, iinom pa rin kayo once a week for 3 years. Sabihin nyo sa'yo. Pero para hindi naman kayo masyadong, meron namang injection, minsan lang, once every 6 months, mamili ka. Ayun. O ganyan talaga yung akasona. Alam mo yung sakit, alam mo kung saan ka malusog, etong kalagayan natin, alam natin anong gagawin natin. So yun ang perspektiba natin, Jen. Eh, ngayon daw po, ang kakulangan natin salapi, Sen. Kulang tayo ngayon sa pera sapagkat 6.7 trillion, point something ang ating kinakailangang budget. Son, Laki. sa Laki na naman. 2026, 2027. Kaya ang ating mga perang nasa bangko Ito na na. nga yung sinasabi natin eh. Opo. May deficiency ka sa iron, kaya nga nagkaganyan. Yan, opo. Bakit ka napunta dyan? Ano bang ginawa? Ba't ka napunta dyan? May sinasabi kasi na kung minom kang kahit gatas lang ng... Opo, na mayaman sa calcium. Wala kang iniinom, pinabayaan mo yung sarili mo. Tatanungin, ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Ayun. Kulang tayo sa salapi. Kulang ka sa ayon, di ba? Ako, isa sa solusyon daw po dyan, Sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay... I-tax natin. I-tax natin, pati yung mga pera nakatago daw po sa bangko. 20%, malaki-laki din daw makukolekta. Yung interest lang naman. O yun nga, yung interest. Not-time deposit. Magkano yun? Mga sa loob ng 3 taon, mga 6.25 billion? Yung computation natin kahapon. Yung gustong makolekta nila. Oo, makolekta nila. Mga... Kasi pinalalaki yung pilit yung budget natin. Opo. Itong budget natin ngayong taong Napaliwanag ko na rin pala sa inyo yan kahapon, no? Doon sa ating video, mga kabayan. Kasi naglipa na yan sa Facebook na sinasabi ni Auntie Claire na fake news, no, mga kabayan. Hindi naman fake news yun, eh. Sa totoo lang, mga kabayan, totoo na talagang 20%, no? Yung ikakat, no, ng gobyerno diyan sa, o yung tax, mga kabayan, doon sa income, no, ng iyong pera. Kaya ka nga nag-deposit, mga kabayan. Di ka marunong dyan sa mga stocks kasi ang magagaling dyan yan yung mga mayayaman, kayang mag-take ng risk. Tayo, mga kabayan, na hindi ganon kayaman, no, kaya tayo nagdideposito, umaasa tayo, no, na kahit papano mag-interest yung ating pera. Kaso dun sa interest na yon, mga kabayan, babahaginin pa, no, ng gobyerno natin na napakagaling. Tutuloy natin, mga kabayan. kung ito, 2025, 6.325 trillion. O pagkatapos na SONA, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po, oo. Ang tanong ngayon dito, bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Wala naman kayong pagkukunan, di ba? Kaya May nga. mangungutang tayo. So kung dito lang sa 6.325 trillion ang uutangin mo 1.5 trillion. Di ba? Ngayon, para lamang maitaguyod mo ang taong ito, sige, 1.5 trillion, hindi man pinag-usapan natin, ano yun, katumbas ng Ang masistin nito, mga kabayan, sa mga nakaraang budget, no, mas malaki yung ayuda, mga kabayan. Puro ayuda na lang ang napunta. Ikaw, mga kabayan, no, sa ating households, no, syempre may budget dyan, mga kabayan. Kung nag-earn ka ng 5,000 a day, no, o 5,000 in a week, no, syempre dapat yung budget mo sasakto lang doon, or di kaya hindi lalagpas doon, no, sa iyong kinikita sa loob ng isang linggo. Ang problema dito, mga kabayan, sa administrasyon, ang laki ng kanilang budget, no? Tapos yung earn lang nila napakaliit. Kaya ganon, mga kabayan, na lumalaki at lumulobo yung utang natin. And saan napupunta, mga kabayan, yung pera? Sa mga ayuda. Kita ninyo. Tapos hindi pa natin alam, mga kabayan, kung yung ba talagang mga ayuda na yon napunta talaga sa mga Pilipino. Baka ngayon inapaghati-hati. Tapos kumbaga, parang katulad lang niya nung binalita dati, mga kabayan, na ang budget para sa congressman ay 1 milyon, mapupunta sa gobernador, mapupunta sa mayor, mapupunta sa kapitan, magkano na lang kasi pitaw-pitaw na, mga kabayan. Instead na 1 milyon na magiging budget sa project, nangyayari, mga kabayan, ay kakaunti na lang kasi dumaan kung saan saang opisina na kumbaga napaghati-hatian na nila at may mga porsyento sila doon. Baka gano'n na nangyari, mga kabayan, kaya sobrang laki ng utang natin. Wala naman tayo nakikita ngayon na kumbaga masasabi natin na napakagandang, kumbaga outstanding na project. Unlike before, kay PRRD, mga kabayan, na talagang
sabi nga niya, look around, no? Tumingin kayo sa paligid niyo. Ano ba ang natapos ng administrasyon sa kabila ng meron tayong pandemic, mga kabayan? 200 billion per month. Or 400 billion per day. Or 170 million per hour. Ang tanong, ba't kasi kinakailangan? Oy, parang maliit na pamilya ka lang eh. Magkano Yan. makikita natin? Alam mo, tinanong ni Sa loob na Mrs. Subarjaga. isang buwan. Opo. Si Jen naman kasi, tinanong niya, nakita yung budget ng Yung, SAO. opo, oo. Bakit ang budget natin eh 52,000 per month? Alam mo naman ang sweldo ko eh. 5-2. Nasa... ha? 5-2, 52. Alam Yan mo yung kasi, sinasabi hindi ka mag-budget. natin. Labis sa kinikita. Nalapit sa kinikita. Parang hindi naman makatwiran yun eh, di ba? Opo. O ngayon, dinagdagan mo lalo. 6.7 trillion. So pagpalagay mo 15% yun ang GDP, kamo. O kinakailangan ang economy mo ay yumabong palagay mo siguro mga 39 trillion whatever. O so kung ang projection mo, ang ating ekonomiya ay lalaki lang 4% next year. Opo. Hindi kaya yun eh. Hindi, Saan mo kukunin? Mangungutang ka na naman. Utang nga, utang. Oho. Pagkatapos yung inutang mo, ikukurap naman. Ayun lang. Yan, Yan ang pag-uusapan. Yan ang kaya nga hindi ko madaling man gawin, madaling gumawa ng budget eh. Oho. Madali naman kumuwenta niyan eh. Pero kung hindi mo naman may pupundar talaga, mangungutang ka lang. Hindi naman nakakabuti sa atin. Oho. Nako, well, tignan natin. Sen, Yan yung sinasabi natin, mga kabayan. Kaya talagang dapat, no? Dapat talaga pag-isipan to ng mga galing, no, na mambabatas bago sila magpasa na naman ng budget na napakalaki. Ito kasi si Bungit hiling ng hiling, no? Nang napakalaki. Isipin ninyo, mga kabayan, kung ano na ang ginawa niyan para lang magkapera, ang ginatasan niya yung mga Pilipino. Hindi lang natin, mga kabayan, napapansin. No, isipin ninyo, pati yung pera mo na nag-earn lang ng napakaliit na interest sa bangko, gusto pang bawasan. At good news daw yon, mga kabayan, para maitulong, no, sa mga, kumbaga, walang kababayan natin. Yan yung paliwanag ni Auntie Claire. Nako, mga kabayan, isipin ninyo yan. Kaya ka nga nagdeposito ng pera sa bangko, nasa ganun ay mag-earn kahit na maliit na interest. Ay ang gobyerno ngayon, mga kabayan, ay ang gusto, matuto tayo na mag-trade, no, mag-invest. Tayo kasi, mga kabayan, hindi naman ganun knowledgeable dyan. At for sure, no, marami sa atin ang hindi kabisado, lalo na yung mga OFW. Hindi lahat, mga kabayan, ay magaling diyan sa trading, no, at saka stocks or investment. Paano kung maimbisan mo pa, mga kabayan, budol, no? Diyari na. Ang dami pa naman ngayon, mga kabayan, mapagsamantala sa mga OFW na nag-savings. Sasabihin, mag-invest ka dito o sumali ka sa ganito, malaki ang iyong kikitain. Doble, mga kabayan. Ang hindi natin namamalayan, tayo pala binubudol na. Ganito din, mga kabayan, sa administrasyon. Kita ninyo, ang laki ng kanilang uutangin na naman ngayon 2026. At for sure yan, sasabihin pa nila na magiging, kumbaga, public, no, yung pagtalakay din sa budget. Isa palagay ninyo, mga kabayan, yung bang kahit pa i-public, alam naman natin, mga kabayan, na napakagaling gumawa ng mga yan pagkakapirahan nila. Tayo totoong niloloko, no? Tayo ay patuloy na niloloko ng administrasyon. Dadaanin ang mga mahihirap sa ayuda. O mga mahihirap kayong Pilipino, magtiyaga kayo sa ayuda, basta kami dito. Isipin niyo, mga kabayan, parang nasa Riyadh yata, mga kabayan, ngayon ang ating magaling na First Lady, kaya hindi sasama kay Bungit. Kanino kayang gastos yon, mga kabayan? Yan yung tanong. Kanino kayang gastos, mga kabayan, yung pagpunta, no, ng magaling natin First Lady sa Riyadh? Sa palagay ninyo, mga kabayan, lagi nilang kinu-question. Isipin ninyo, mga kabayan, hindi yan halal na politiko, yung First Lady, pero pa-travel din, mga kabayan. Ay, yung ating vice presidente, inaamin niya, no, na kahit siya ay nakabakasyon, sarili niyang pera, gastos. Yan kaya sa First Lady, mga kabayan. Kanino kayang pera ang ginastos niyan sa pagpunta sa Riyadh, na kesyo mag-uupin yata, mga kabayan? Isipin ninyo. Ayos naman, no? At proyekto yan, mga kabayan, para sa mga OFW. Pero, ewan ko, mga kabayan. So anyway, hanggang dito lang muna yung video natin, no? At see you na lang, mga kabayan, sa susunod na video. At syempre, huwag nyo kakalimutan magbigay ng opinion. Mag-like din kayo, mga kabayan, mag-share. Sa ganun mas marami pa yung makapanood ng ating video ginagawa. Adjust muna, mga kabayan, at ingat kayo palagi.